tungkol po dito sa MAIFIP. So hindi na ho pipila pa ang ating mga kababayan sa mga politiko para makakuha ng guarantee letters. Tama po, nilagay po sa ating GAA 2026 yung Section 19, no? Pinagbabawalan na ang elected officials na makialam sa pag-disburse or pagbigay ng mga iba't ibang klaseng ayuda kasama yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Okay, sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na nangangailangan po ng tulong medical sa ating pamahalaan, ano po ang gagawin nila, sir? Simula ditong 2026, pwede silang dumiretso sa ating mga social worker ng ating mga DOH hospital at pwede rin sa LGU hospital, basta government hospital, social worker, sa medical center chief o kaya sa regional hospital, regional director ng DOH para ma-access yung tinatawag nating medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Pwede po tayong humingi ng tulong kung tayo ay nasa LGU hospital. Kasi yung DOH, zero balance na, Aljo. Apo. So wala na sigurong manghihingi ng tulong doon, no? Sagot na natin, utos ni President BBM. Zero balance billing na tayo pag ikaw ay nasa basic or shared accommodation sa DOH hospital. 83 po yan sa buong Pilipinas. Pagkatapos yung LGU, nagdagdag din ng pondo, about 1 billion, at including itong MAIPIP, gagamitin natin para matulungan yung mga pasyente sa lokal na pamahalaan na ospital, yung city hospital at provincial hospital na pinatatakbo ng city mayor or ng governor. Tapos tutulong din tayo sa mga nasa private hospital, especially dun sa mga lugar na malayo yung DOH hospital. Na kung anong ospital lang dun private, basta sila ay nasa basic or shared accommodation. Ibig sabihin nun, nasa pay ward or nasa semi-private ward. Opo. Okay. How about sa Philippine General Hospital? Ano po sistema ho doon na ipinatutupad ng panuntunan? Ang Philippine General Hospital po ay isang government hospital pero ito po ay hindi DOH hospital. Ito po ay under the University of the Philippines. Isa po itong University Teaching Hospital. Diyan po tayo nanggaling. Ako po ay isang empleyado ng UPPGH for 40 years bago ako nag-retire in 2023. At dyan po, ginagawa din itong tinatawag na zero balance billing ng pamahalaan ng Philippine General Hospital. Okay, so pag sila po'y tutungo doon para magpa-admit, applicable ba itong ZBB? Ang ating mga pasyente, mga mahihirap? Yes, according to the director, si Gerardo Legaspi, sabi niya, nagpapatupad din sila ng basta nasa basic or nasa ward kayo, ay zero balance billing. At tinutulungan din natin yan ng pondo mula sa DOH Centers for Health Development of Metro Manila. Nagbibigay tayo dyan ng MAIPIP or Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients para masuportahan yung kakulangan ng pondo ng PGH. Yung pong nasa private hospital, kinakailangan ba talagang may MOA with the private hospital at DOH para maka-avail sila ng libre? Yan, ano? Opo. Oo, batas po yan. Hindi kami pwedeng magbigay ng public funds to private nang walang ginawang proseso. So ibig sabihin nun, kailangan pumayag sila sa tinatawag na Memorandum of Agreement para ang hindi kami makowa or makasuhan na nagbigay kami ng pondo sa isang private hospital. So kailangan yun, requirement yun. Kung walang MOA or ayaw pumayag ng private hospital sa MOA, hindi po namin matutulungan yung pasyenteng nandoon sa ospital na yun. Okay, kung may MOA ho, wala talagang babayaran yan. Zero balance billing din. Hindi, no? Hindi namin pinabayad ang buo. Ang binibigay namin yung katumbas na gastos dito sa ating public hospital. So ilalagay natin yan sa IRR kasi kadalasan ang ginagawa ng pasyente, sabi, puno dyan sa public hospital. Aha. Nagpapa-admit sila pero suite room magpapa-admit or single room. Lugi naman tayo doon. So ang lalagay natin sa patakaran, yun lang nasa shared accommodation or a ward or semi-private, yung may kasama ka sa kwarto. Once nag-single room ka or nag-private room ka, i-exclude na kita dito sa medical assistance kasi mauubos ang pera agad. Madaming hindi makikinabang. Mawawalan yung ibang talagang nangangailangan. May sapat ba tayong pondo? Sapat ba itong pondo na ito? Ang dami hong humingi po ng tulong. Medical na tulong mula po sa pamahalaan this year.
malalaman ko, no? So far, yung zero balance billing napatupad namin ng 6 na buwan mula July hanggang December. Gumastos kami ng malaki, no, para sa pagpopondo. Pero hindi lang naman MAIPIP ang nagpopondo ng zero balance, no? Nakapondo rin diyan yung tinatawag na Maintenance Operating Expenses of the Hospital, MOOE, at yung PS or Personal Services, yung sweldo ng ating mga doktor. Kaya wala nang professional fee, swelduhan na ang mga doktor ng public hospital, at ganun din yung mga nurses, medtech, radtech. So ang pondo niyan yung kabuuang pondo ng pagpapatakbo ng ospital. In fact, ang gusto nating makita, lumiit yung MAIPIP na pondo kada taon, at lumaki yung PhilHealth benefits, at lumaki din yung subsidiya ng pamahalaan sa pagpapatakbo ng public hospital. Okay. So, klaruhin ko lang, Secretary, sa ilalim ng revised guidelines na ito, hindi na kinakailangan ng mga pasyente ng guarantee letters dahil meron na tayong zero balance billing sa mga accredited DOH hospitals. Correct po. So zero na pagka kayo na-admit, at huwag kayo pupunta sa single room or private room unless may pambayad kayo. Kung gusto nyo magpa-admit sa may bayad, okay naman yon kasi karapatan naman ng kababayan natin kung may pera sila, magbabayad sila ng private doctor, may professional fee po yun, at may bayad sa kwarto, at mas mataas yung mga bayarin sa mga laboratory test. Pero pag pumili nyo yung basic or ward accommodation, kayo po ay zero balance billing na. Pasok na kayo. Kahit may pera kayo, kahit may trabaho kayo, zero balance billing na. Paano po kung mag-issue ang politiko ng guarantee letter sa kanila? Ang guarantee letter po, kung sino nag-guarantee, siya po magbabayad. Kung garantiya nila, sila magbabayad nun, magagaling sa pondo nila. Kasi nakasulat sa batas, hindi sila pwedeng makialam sa paggastos ng pondo ng pamahalaan. Sila nag-allocate ng pondo at sila din ang magmo-monitor kung paano ito nagastos. So, pwede silang mag-request pero hindi na sila makaka-guarantee. Okay. So, sa makatuwid, lahat po ng mga nangangailangan ng tulong ngayon, diretso na ho sila sa DSWD o sa Health Department? Correct. Diretso na kita. Ayun ang nakalagay dun sa Section 19, diretso na sila sa mga nakatalaga. Hindi na nila kailangan dumaan sa elected official. Sila din po naglagay niyan. Yung mga mambabatas din po ang naglagay niyan sa batas. Hindi po kami. Kami po ay susunod lang doon sa itinalaga sa ating batas. So DSWD na ho, Secretary? Yes. Sa amin, sa DOH. DOH na. Medical ang problema. Sa DOH personnel kayo papatulong. Opo. So, hindi na ho sa DSWD. Nakausap namin kahapon kasi ang DSWD. Pwede din daw. Opo. Iba ang ayuda ng DSWD. Meron silang AIX, yung Assistance for Indigent in Crisis Situation. Okay. Iba yun. Yun, kumare, ganito, no? Papagamot ka sa ospital. Libre lahat ng pagamutan mo sa ospital. Gusto mo nang umuwi sa probinsya, wala kang pansakay sa bus o sa sasakyan. Sa DSWD ka hihingi nun. Kasi hindi kami pwede magbigay ng pamasahe mo pa uwi. DSWD po ang tutulong sa inyo para doon. So yung ayuda na non-medical, pwedeng hingin doon. Tapos meron ding mga, kuminsan yung outpatient na gamot, hindi covered. Di ba yung zero balance, kailangan ma-hospital ka. Yung maintenance mo sa gamot, nagbibigay din ng ano. Pero doon kailangan indigent ka. Okay. Yung sa DSWD, may social worker na ini-evaluate na indigent. Sige, paribaliwanag. May rules din yun. May listahan mo ba ang Department of Health na pwede hong makita po ng mga pasyente, mga kababayan natin na nais pong humingi ng tulong sa Health Department para po dito sa MAIPIP? DOH accredited hospitals? Yeah, meron tayong listahan na sa ating website po yung DOH hospital, at nandiyan din yung ating malasakit centers na tinalaga din ng batas, pwede rin humingi ng MAIPIP dyan. Okay, so maganda ho ito, sir, ha? At hindi na ho pwede makialam dito mga politiko sa pamamahagi po ng cash o anumang uri ng financial assistance. Kaya susunod tayo sa batas. Opo. Dito naman po tayo sa super flu. Opo. Dapat ba ang mga kababayan natin dito sa super flu, Secretary? Meron na tayong 17 na na-identify na nagkaroon ng super flu base sa surveillance ng ating Epidemiology Bureau.
At yung 17 yun, lahat yun gumaling na. So yung super flu, ito po ay isang subclade K, isang variant ng influenza A. Kahit ano pang influenza yan, A or B or subclade, pare-pareho ang symptoms niyan. Ang at risk dyan ay yung mga pasyenteng mahina ang immunity. Kasi kung ikaw ay malusog, magkakatrangkaso ka, magre-recover ka after a few days. Pero kung ikaw ay may edad na, mahina ang katawan, may cancer ka, may nagdadialysis ka, pag ikaw ay tinamaan ng flu, pwede kang patungan ng mga iba-ibang komplikasyon kagaya ng pneumonia at sepsis na pwedeng ikamatay. So nire-recommenda pa rin ng Department of Health na magpa-flu vaccine yung ating mga high risk na mga kababayan. Hindi naman lahat. So tanungin niyo ang inyong doktor kung kayo magbe-benefit sa flu injection. Okay, sige. Panghuling mensahe na lang po mula po sa inyong tanggapan na target po ng DOH na matatapos na ang implementing rules and regulations ng MAIFIP program ngayon yatang Pebrero, Secretary Pebrero Ted. po. Opo, go ahead po. Tama no? Go ahead. Oo. Nakausap ko pa lang yung aking program officer, si Yusek Elmer Punsalan, na madaliin na yung paglabas ng tinatawag na implementing rules and regulation para maipaliwanag natin. At babalik ako ulit sa iyo, Aljo, pagka lumabas na yung detalya kung paano mo ma-access itong 2026 MAIFIP fund. Okay, maraming salamat Secretary Ted Herbosa ng Health Department. Happy New Year, sir. Thank you. Happy New Year, Aljo. Thank you very much. Good morning. Thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL So, News. dalawa ha.